Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Sales Vlog. Pahayag ito ni ex-Senator Antonio Trillanes tungkol kay BP Sara. Ito yung kanyang pahayag. Title. Sabi ni Trillanes, I believe hindi makakalimutan ng mga tao na magnanakaw si Sara Duterte. Naman. Ay nako, bakit niya sinabing ganon? Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na kahit hindi mauwi sa hatol na guilty ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, mananatili pa rin sa alaala ng publiko ang mga paratang ng pagnanakaw laban sa kanya. Sa isang panayam, sinabi ni Trillanes na ang mga ebidensyang ilalahad sa impeachment ay maaring makaapekto sa pananaw ng mga tao tungkol sa karapat-dapat na Vice Presidente na tumakbo sa mas mataas na posisyon lalo na sa 2028 presidential elections. Ayon kay Trillanes, kahit mabigo, naghahanda na sila mind setting na sila na kung mabigo sila, di bale. Pag hindi nila ma-convict si BP Sara, di bale. Dahil ganito. Ayon kay kahit mabigo ang impeachment sa Senado, hindi madaling makakalimot ang publiko sa mga aligasyong lilitaw sa pagdinig. Depende kung maniwala ang publiko. Sabi niya, kapag lumabas ang mga ebidensya, kahit hindi magre-resulta sa conviction sa Senate trial, naniniwala ako, opinion niya lang ito naniniwala ako na mananatiling tatak sa isip ng tao ang aligasyon na magnanakaw si Sara Duterte. Ang tanong, out of 100 Filipinos, ilan ang maniniwala? Kung may maniwala isa, dalawa, o kahit 10, walang problema. Basta ang mas nakakarami maniniwala na o hindi nagnakaw si BP Sara. Dagdag pa niya, ang impeachment ay hindi lang usaping legal kundi usapin din ng pananagutan at tiwala ng publiko na maaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa pampulitikang ambisyon ng Vice Presidente. Sa isang post, inamin ni ex-Senator Trillanes na this year, 2026, is their last chance. It's a make or break year. Pag hindi nila napakonvict si BP Sara this year, wala na. Unstoppable na, sabi ni Trillanes, unstoppable na ang pagkapanalo ni BP Sara papunta sa 2028. Kaya they are doing their best. Ngayong hapon, sisimula na yung baka nagsimula na Nagsimula na yung unang hearing sa Kamara, sa Committee on Justice. Yun. I-present na nila yung ebidensya. I don't know kung anong mga ebidensyang i-present. Puros mga aligasyon. Wala namang paper trail, wala namang solid evidence. Example, yung unexplained wealth. Wala silang bank records, walang income tax return, as in wala. Kaya pinipilit pa nila ang mga bangko, tinatakot ang mga bangko na kung hindi sila maglabas ng bank records ni BP Sara, baka makontempt daw ang mga bangko. Ganyan na sila, pati yung confidential funds na issue. Hanggang ngayon, wala silang hawak na notice of disallowance galing sa COA. And even, kahit meron sila, yung notice of disallowance, hindi naman yun finding of guilt. Normal lang yung magka-notice of disallowance. Na yung Department of Agriculture, meron siyang 80 billion na notice of disallowance. DA yan
Kasi itong DA Secretary Tio Laurel, sinampahan niya ng cyber libel si Attorney Baligod. Sumagot si Attorney Baligod, sabi niya, handa kong sagutin ang kaso na cyber libel. Pwede ba? Department of Agriculture, sabi niya sa kanyang post, sagutin nyo naman yung 80 billion na notice of disallowance yung galing sa COA. And even the Office of the President, mas malaking ang bilyones din ang notice of disallowance, Office of the President. Si BP Sara, ang kanilang kini-question is only 73 million. Kaya they have the audacity. Kaya sabi ni Congressman Toby Chanco na nagiging ipokrito na kami sa Kongreso. Hinahabol nila si BP Sara, kakaunti yung issue, ilang milyon lang, samantala kami sa Kongreso bilyones. So anong moral ascendancy namin na maghanap ng accountability, transparency na kami sa Kongreso, kami. Kaya wala talaga itong kamera. But anyway, who are we in power for? What are we in power for? Sabi nga nila. Kaya galingan nila. Ito namang si Redon, galit na galit kasi panahon ni Tatay Digong, siya na chairman ng Commission on Urban Poor. Grabe ang kanyang ginagawa, biyahe ng biyahe sa abroad at the expense of the government. Kaya tinanggal siya ni Tatay Digong. Kaya ngayon itong si Redon, galit na galit, gusto niyang maka-rest back sa mga Duterte at dito na through impeachment trial. Kaya galingan ninyo. Sabi ni BP Sara, pag nagpresidente ako sa 2028, uubusin ko kayo, hindi ko kayo papatawarin. Yan po, nakakabigay kagaan sa loob. Kasi sa ngayon, wala yung hustisyang inaatim natin, yung ninakaw na pera, wala. May pag-asa lang tayo sa panahon ni BP Sara na sana 2028 na ngayon para makita na sinong manalo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na yun ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero ilang itapani. So gamay gyud kaayo tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan. Og karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag na yero. So di na gyud sila Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo.
tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.